Sa video ito ay maglalagay tayo ng mudguard dito sa version 3 ng kapatid ko. Ano yung mga dapat nating malaman bago tayo magkabit nito? Anong mudguard nga ba yung mas okay para sa ating mga motor? Ano yung pros and cons ng mga ito? At kung paano yung DIY ng pagkakabit nito? So basic tutorial po muna tayo ngayon dahil bumili yung kapatid ko ng mudguard para sa motor niya at ipapakabit po niya sa atin ito. So bali ito na rin po yung magiging pinakaunang accessory nitong version 3 na to. So ito mabilisan lang, baka kasi may magtanong, pwede po ba ito sa version 2? Pwede po dahil same lang siya dito kay Scarlett natin. Pero dito kay Scarlett natin naka OEM tire hugger na po tayo, which is buo po siya na fender, lalagyan ng coolant. At hanggang dun sa loob mahaba yung yan, kumbaga set po yung OEM. Yung mudguard kasi extension lang po siya. At para po sa mga nagtatanong kung pwede siya sa lahat ng klase ng gulong or hindi po siya sa side sa gulong natin. Kung stock pa po yung gulong ng inyong mga Honda Click, wala po siyang sayad kasi last time ganito rin yung fender ni Scarlett natin at hindi naman po nagkaroon ng problema sa stock na gulong. Ngayon magkakaproblema lang po kapag yung inyong mga gulong ay pinalakihan nyo ng konti. Ito kasing stock na gulong natin is 100 by 80 dito sa likuran. Ngayon pag ginawa nyong 110 by 80 yan, for sure sasayad po yan dito banda. Ayan, dito sa part na to. Kaya naman yung tandaan nyo, kapag nagpalaki po kayo ng gulong, actually kakasya naman po ito or mailalagay nyo po itong fender, pero kailangan yung tabasan itong part na to. Alam ko may video na tayo kung paano natin niremedyohan yon. Lagay ko na lang yung link. Ngayon yung another purpose nito, kung makikita nyo naman, gumanda yung tindig, nagkaroon ng forma, nagkaroon ng shape yung ating mga fender. For aesthetic purpose din siya, no? So yung tips ko lang sa inyo bago kayo maglagay nito, linisin nyo yung inyong mga reservoir or yung housing ng inyong reservoir. Dahil dito sa part na to, kung makikita nyo, sinisipat po natin dyan yung ating mga reserve coolant kung nasa lower or upper level po siya. Ngayon kapag nilagyan po kasi natin ito, tatakpan po niya yung pinaka housing, pero may butas pa rin naman po siya. Ayan, yan din po yung dahilan kung bakit may butas to. May access pa rin naman po tayo para masipat yung ating mga reserve. Ngayon, based sa aking experience sa paggamit ng mga tire hugger na ganito, nagiging mahirap hagilapin talaga yung ating pinaka reserve dahil medyo madilim na po siya. At kung medyo nagputik na po yan, mahirap na pong hanapin. So yun po yung mga cons ng nito. Pero mas maganda pa rin naman yung pros niya or yung use niya, which is yung putik maiwasan. Mahirapan lang po tayong sumilip ng reserve natin. Though yung pagsilip ng reserve, pwede naman yung gawing one man kung di naman laging nagbabawas yung inyong mga reserve. So para sa akin, yun lang naman yung cons ng paglalagay nito kasi matatakpan nga itong housing ng reserve natin. By the way, yung binili pala ng kapatid ko is carbon, parang carbon design, pero hindi siya yung original na carbon Pero madulas po yung texture niya, kaya naman madaling linisin to. Yung sa akin kasi dati matte black lang. So ito, palagay ko goods to, hindi siya masyadong maintaining at dumihin tignan since parang batik-batik. Tsaka makintab at makinis siya. So bago po natin siya ilagay dito sa motor, linisin po muna natin tong housing na to. Para pagkalagay po natin ito, malinis at maganda po yung tindig niya. So linisin lang natin. So yan, medyo nalinis na natin siya, no? Pag nalinis nyo na ilabas, advice ko rin, linisin nyo rin itong pinaka-housing ng reserve natin dahil kung bubuksan natin yan, marumi. Meron lang isang screw dito, ayan, Phillips gamitin nyo. Tanggalin nyo lang yan, tapos may lock po siya dito sa taas, kaya dito sa kabila. Pag natanggal nyo na po yon, matatanggal na po itong housing na to. At ito na po i-reserve natin. Kung makikita nyo naman, ang dumi. Ang dumi-dumi. So mamaya compare din natin siya sa OEM para may idea kayo kung ano yung pipiliin nyo, kung yung tire hugger ba or OEM. So linisin lang natin to para all goods tayo pag kinabit na natin yung mudguard. So nalinis na po natin siya. So bago natin balik itong housing, check nyo na rin yung inyong mga reserve kung nasa tamang level para all goods tayo. Tsaka kung sakali man, marepilan nyo na kung nagbabawas na. Pero sa case na to, ayan, nasa tamang level pa, nasa upper na guhit. So all goods. So sa pagbabalik nitong housing, patong lang po natin dyan. Tapos make sure natin na maglalak siya dito sa bandang taas at dun sa side, dun sa kabila. Tapos lagay na po natin yung tornilyo natin dito. Higpitan lang natin yan. Punta rin kayo dito sa kabila, sipatin nyo kung naglock po siya dito. Minsan di naglalak yan. So yung taas naglock na. Sunod na natin itong mudguard po natin. So sa paglalagay po nito, pag bumili kayo, wala pong kasamang tornilyo yan.
So iipit nyo lang po yan sa stock na tornilyo ng inyong mga motor. Yung tatanggalin po natin na bolts is ito, isa dito sa side, ayan, sa gilid ng housing, at isa dito sa taas. Gamit po tayo ng Allen wrench na may sukat na 0.5 mm. Ito yung typical size na ginagamit natin na Allen wrench. Octagon yung shape niyan. So tanggalin lang natin yung dalawang tinuro ko kanina. Ayan, baklasado na po yung dalawang bolt po natin. Tapos may lalagay na po natin itong mudguard po natin. Paglalagay nitong mudguard, isaswak lang naman natin dun sa dalawang butas na pinagtanggalan natin ng bolt. So saswak naman po yan, at yung about sa bolt naman po natin, kung lalagyan pa po ng washer, kahit hindi na po, pero optional. Kasi kung titignan nyo dito, ipasok natin itong bolt na to. Swak na po siya sa pinakabutas ng ating mudguard, ayan, kasi may ulo pa po ito eh. Saswak po siya kahit di nyo na pa po lagyan ng washer, mapa-plug and play nyo na po siya. So patong na lang natin yan. Tapos lagay na po natin yung dalawang bolt. So unahin na natin dito sa side. Ayan, huwag muna natin higpitan, tapos lagay natin yun dito sa taas. So ayan, swak naman siya oh. Tapos hindi naman siya bitin. So higpitan na lang natin. Sa kabila, dito lang tayo medyo mahirapan. Kailangan gamit lang tayo ng maliit na Allen wrench, yung hindi mahaba. Tulad nito, yung gamit natin ngayon medyo maliit ng konti, isa dun sa kanina. Saktang higpit lang. Pag hindi na nanlaban, goods na yun. Yun. So yun, all goods. Na-install na po natin ng maayos yung mudguard natin. Sobrang simple, sobrang basic lang naman. Kung makikita nyo from dito, which is yung stock, dito lang yung fender nyan, humaba po siya dito. So yung talsik natin ng putik, hindi na po siya masyadong sabog. Though meron pa rin po naman. Meron pa rin po naman tatalsik dito, pero hindi na siya ganun kagrabe or kadami kumpara kapag wala pong ganito. So proven and tested ko na po yan sa mga unang click na ginamit ko. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan, kapag nakalagay na po yung mudguard po natin, hindi na natin masisipat agad yung ating reserve. Though magkikita pa po natin, pero kapag dumumi po ng kahit konti yan, may konting mga putik-putik na dyan, hindi na po natin siya masisipat. Minsan kailangan pa po natin tanggalin itong mudguard po natin, tsaka yung housing, para masipat kung okay pa yung laman or level ng reserve po natin. Compared po dito sa OEM, so ayan, i-compare na rin natin dito. Kahit medyo marumi po siya, makikita po natin agad yung coolant level natin, yung reserve natin. Ayan, nasa taas lang siya ng konti ng upper natin kasi medyo tagilid ata. Pero ayun, sakto lang siya dito, halos dito sa guhit. At kung makikita nyo, easy access po siya kasi tanggalin lang natin ito. Matatanggal na po natin yung cover at masipat na po natin, madadagdagan na po natin yung reserve natin kung kulang man siya. So nilinis na natin, baka magtampo si Scarlett, ang dumi. Tapos pagkita ko na rin sa inyo yung access po niya dito sa reserve kung gaano kadali. Ayan, dito sa OEM, tanggalin nyo lang tong isang bolt. Tapos buksan po natin itong housing cover. Ayan, makikita nyo. Tapos ang linis pa niyan tignan. Hindi siya masyadong napapasukan ng dumi. Para dito sa stock na tire hugger nitong ating Honda Click. Ito kasi OEM tire hugger. So set po siya, mudguard, at saka may housing na po siya ng ating mga reserve coolant. By the way, yung cons naman po nitong OEM, ito kwento ko na rin. Pero kung gusto nyo gawan ko ng video yung pag-install nito, comment lang po kayo sa ilalim. Gawan ko po ng step by step. Yung cons po kasi nito is mahirap po siyang install dito sa ating mga motor. So dahil buo siya, dito sa part na to may babaklasin tayo. Ayun, mahirap siyang i-explain, pero siguro pag may time, gawan ko rin ng tutorial kung paano magkabit ng ganito. Ang cons pa nito, medyo maikli siya ng konti kaysa dito sa mudguard. Ayan, kung makikita nyo, mahaba-haba ng konti ito kaysa dito, maikli ng konti. Hindi naman ganun kagrabe. Ayan, kung titignan nyo, hindi naman ganun kagrabe. Though na-extend pa rin naman siya, or mas mahaba pa rin naman siya kaysa sa stock. At kung magkarumi man, ayan, kung makikita nyo, may dumi pa naman, pero hindi na siya masyadong malala or grabe. Kumbaga na-lessen yung sabog ng putik. Though meron pa rin naman kagaya niya.
So bukod dun sa pros natin na yun, easy access yung reserve natin, di masyadong dumihin. Parang ano to, qualification na rin to sa mga nag-iindo, kailangan naka OEM tire hugger. So kung kayo yung tipo na nag-iindo concept, ito talaga yung ginagamit na tire hugger para masabing indo concept yung motor nyo. Sa price naman po, ayun, dito rin magkakatalo dahil malayo yung price. Dahil ito, set po siya, mudguard, may kasamang housing. Pagkakalam ko, pumapalo na siya ng 1,000 more or less, 1,200 or 900. Ewan ko pero try ko na lang search, tas lagay ako ng link sa baba kung saan nyo siya mabibili. Kung sakaling gusto nyo ng OEM tire hugger, or kung gusto nyo naman po ng entry level lang, ayaw nyong ma-hassle sa paglalagay, katulad ng ginawa natin kanina, mabilis ang lagay lang. Goods na to. Ayun, goods na siya, malinis pa rin naman tignan. At ayan, ito carbon, medyo maganda yung finish niya, glossy finish at aesthetic tignan. So entry level ng mudguard, mabilis na paglalagay. Ganito po yung bilhin nyo. So maglalagay na lang din ako siguro ng link sa baba. For idea, siguro ito naman nasa, pagkakaalam ko nasa 250 nung last akong bumili. Ewan ko lang kung nagmura or nagmahal, pero ayun, malayo yung difference niya from 250, tapos yun nasa bandang 1k more or less, di ba? Malayo yung difference. Pero yun, may kanya-kanyang pros and cons po sila. Nasa inyo na po kung ano yung gusto nyong ilagay na fender para sa inyong mga motor, para iwas putik, malesen po yung putik na umiikot dito sa ilalim ng inyong mga gulong or sa mga fairings po ninyo. At also, dagdag aesthetic na rin po para hindi po masyadong naked yung inyong mga gulong. Kumbaga may sapin po siya sa taas at dagdag angas na rin po siya. So yun lang muna siguro para sa video na ito. Sana may natutunan kayo. The more click, the more you know. Mudguard para sa ating mga Honda Click. Bye bye!